Pinabulaanan ng Malacanang ang alegasyong tumataas ang krimen sa bansa. Sabi naman ng DILG, marami sa mga krimen ngayon ay dahil sa mga taong pinapasok ng dating administrasyon. Nakatutok si Chino Gaston. Bago nahuli noong Martes, ilang convenience store sa Quezon City, Caloocan at Bulacan ang hinold up ng sospek. Sa Tondo, Maynila, nahulikam naman ang walang habas na pamamaril sa isang lalaki. Sa gitna ng mga krimeng gaya niyan, sabi ng PNP, bumaba ng mahigit 1,000 ang bilang ng mga focus crimes gaya ng theft, robbery, rape, murder, homicide at physical injuries nitong January 1 hanggang February 14. Kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2024, sinasalamin ng Metro Manila ang kabuang pagbaba ng crime rate. All of the robbery incidents and theft incidents went down. Ang tumaas lang po is yung carnapping. At saka, if my memory serves me right, a little of homicide if I'm not mistaken. The rest po bumaba po lahat. Ang binaba po is 21.71% to be exact. Sa kabila nito, patuloy na kumakalat ang impormasyon sa social media na tumataas umano ang krimen sa bansa. Pinabulaanan ito ng Malacanang. Para sabihin na yung crime rate natin tumataas, prevailing na, hindi po yun tama. Kung papansinin po natin, maaari nating ikumpara ang mga pangyayari sa naunang administrasyon at saka sa nangyayari ngayon. Mas maganda po sana magbase tayo sa data, statistics. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, gawa-gawa lang ito ng mga taong may kaugnayan umano sa nakaraang administrasyon. Yung mga trolls ng mga dating administration, pinapalabas nila na tumataas ang crime. Pero ang hindi nila sinasabi ay resulta to ng mga taong pinapasok doon sa bansa mula 2017 hanggang 2022. Kami, nililinis lang namin ang gulo na iniwan nila. Sagot ni Attorney Salvador Panelo na nagsilbing Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nila ginailangan ng internet trolls noon dahil mataas ang kanilang trust at approval ratings. Hindi raw gaya ng kasulukuyang administrasyon na kailangan ng mga trolls para iangat ang sarili at atakihin ang nagdaang administrasyon. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Malacanang. Ayon naman kay Teresita Angsi ng grupong Movement for Restoration of Peace and Order, dumadami ang kidnapping cases at dahil daw ito sa pagtigil ng mga pogo operation sa bansa. The business community is in a panic because this is what they're afraid of. Tumangging magbigay ng pahayag ang ilang business groups na hiningan namin ng komento. Sa datos ng anti-kidnapping group, may 32 na kidnapping cases noong 2024. Halos 90% daw dito ay Chinese national ang biktima at ang kidnapper. Ngayong taon, may 8 kaso na. Ika-8 ang kinidnap na Chinese student noong nakarang linggo at na-recover noong Martes ng gabi. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.